I am self-sufficient in Christ sufficient. I am ready for anything and equal to anything through Him who infills me with inner strength and confident in peace. Amen. Hallelujah. So church, good afternoon. Are we happy today? Malakas po ba tayo ngayon nakatayo? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Because we can do all things through Christ who strengthens us. Amen? Hallelujah. Come on, church, let's worship. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Araw-araw ka naming pupurihin, Panginoon. Come on, church.
Nag-iisang Ama na nagmamahal sa ating lahat. Ang Diyos na nag-iisang namatay sa krus para mabuhay ka, para mabuhay tayong lahat. Nag-iisang Diyos na nagligtas sa'yo. Nag-iisang Diyos na yumakap sa'yo. Nag-iisang Diyos na sumalo sa'yo. Kaya, ang Diyos ay walang katulad. Siya ay nag-iisang Diyos sa atin. Come on, church. Kaya ngayon, inaanyahan ko kayo na kumanta para sa ating dakilang Diyos. Para sa ating Diyos na walang katulad. Come on, church. Magpuri tayo, papurihan natin ang pangalan ng Diyos, ng ating Ama, ng ating Panginoon. Hallelujah.
as we continue to the Word, Lord, we just want to pray, Lord, na yung mensahe mo ngayon, Panginoon, na magtatak sa aming mga puso, sa aming mga utak, Panginoon. Isa po buhay namin, Panginoon, araw-araw ang iyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, we just want to thank you. Sobrang gusto namin magpasalamat sa iyo, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa aming buhay. Lord, we surrender all our life, Lord. And Lord, in the rest of our afternoon, Lord, manatili ka sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ano yung title last Sunday? Yung mga hindi naka-attend, ano? Yes. Today message and title, Message for God's Pleasure. Plan for God's pleasure. Plano ng Panginoon maging pleasure. Yun ba yung main focus ng puso natin na mabigyan ng kaluwalhatian o kapurihan ng Panginoon? Dapat sa isang Kristiyano, palaging ganun yung kanyang nasa puso. Revelation 4:11. Pakibasa na lang din. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Glory and honor and power. Di ba? Nanilikha ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Naitanong mo ba sarili mo na talagang nilikha ka ng Panginoon? Ha? Naitanong mo ba yung sarili mo? Kasi kung nilikha ka ng Panginoon, dapat marunong tayong sumunod, magmahal, papurihan ng Panginoon sa lahat ng bagay ng ating ginagawa. Kamay man o paa, isipan man, bibig man, tenga man, mata man. No? Lahat ng bagay na paglikha sa iyo, kasama sa kapurihan. Lahat ng bagay na gagawin mo. Ang ganda nito sa Tagalog, Sabi rito, marapat ka, O Panginoon namin Diyos, namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ang kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. At dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nagkalikha. Lahat ng bagay na nakikita mo, higit sa iyo. Higit sa iyo. Huwag mo lang titignan ang sarili mo sa mga negative na mga bagay. Dahil tao ka, masisira ka talaga. Kaya mga tao nga, puro sira, puro problema. Kasi nakapokus sa mga bagay na dinadala ng buhay, problema. Lalo pa rito sa Japan. Aba, hindi biro dito
lalo yung mga bago rito, hindi biro ang Japan. Hindi biro. Hindi basta-basta. Yung matatagal na, alam naman nila yan. Hindi ordinary ang mamuhay sa Japan. Of course, lahat, pastor, may problema. Oo, totoo naman. Lahat ng lugar may problema. But medyo ibukod natin ng konti ang pamumuhay ng Japan. Oo, masagana. Nakikita ng mata. But yung, ewan ko lang yung mga nagpunta rito na unang baksak ng Japan kung naramdaman nila yan. Tingin ko, hindi basta-basta no? Kung wala talagang discernment. Stronghold. Napakalakas dito. Trabaho nga lang, napakalakas dito. Lahat ng tao, ang isip, trabaho. Siyempre, pag trabaho, pleasure, kita, pera, di ba? Wala namang problema doon. Yung spirit to hold, to control every person, malakas talaga rito. Psalms 149, verse 4. Ito, gusto ko itong gawing memory verse. Isa sa memory verse. Itong week, every preacher na tatayo dito, dapat may memory verse. Pwede niya itong itanong. Sa susunod na siya ay magpipreach. For the Lord take pleasure in His people. He will beautify the humble with salvation. Ang ganda sa Tagalog nito, si Yahweh nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagkumbaba, tagumpay ang ibibigay. Mapagkumbaba. Di ba? Mapagkumbaba. Sabi mo sa katabi mo, may pagkukumbaba ka ba? Aba, pag hinintay mo pa nagkamaling para mapagkumbaba, wala sa'yo. Kasi naghihintay ka na lumapit sa'yo. Ganun ba yon? Ha? Kapag in-expect mo na ikaw lalapitan, ikaw na hindi mapagkumbaba. Kasi naghihintay ka. Great praise belong to the Creator of all that is good, beautiful, humble, obedient, patient, forgiving, and above all, loving toward God and others. We human are the greatest of all His creation. In His eyes, pinakadakila kayo. What is fitting to the heart of the Lord, and what should come to pass in every person is the fruit of the Spirit. Oh, alam nyo ba ang fruit of the Spirit? Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit, ano? Ano yung unang-una? Love, peace, long-suffering, patience, perseverance. Siyam yun. Dapat alam nyo nga yun. Oh. Yung nakakarinig ngayon, yung love of Spirit, fruit of the Spirit, yan lang kayo, daming wala. Daming wala. Kaya pag nagkaroon ng problema, hindi kayang solusyonan. Kasi personal din, hindi alam. Hindi nga nagbabasa ng Biblia. Hindi nga nagpipray. Pag dumating ang problema, hindi na kaya. Patience lang eh. May pasensya ba? Sabi mo sa katabi mo, may pasensya ka ba? Kung minsan mag-asawa na nga eh. May love ka ba? Love lang. Oh, love lang. Whatever situation. Whatever masabi, marinig. Kaya nga, ang daming sense ng katawan, ano? God created different senses. But kung bibilangin mo, asan na? Asan ang fruit of the Spirit? Pag nasabihan lang, wala na yung love kagad. Pag nakakita, nawala na yung patience o perseverance. Di ba? Kahinahunan sa Tagalog, pagpipigil sa sarili. Tayong mga lalaki, matatag ba kayo magpigil? Lalo na sa mga may asawa. Makakita ng maganda,
hindi na mapigilan. Hindi ba? Hindi na mapigilan, hindi titingin. Wala namang problema tumingin, kaya nga may mata. But tumingin ka, huwag mong pagnasaan. Tingnan mo lang kasi God created is beautiful. Tignan mo at may pumasok sa isip mo, become lust. It's sin. Di ba? Actually, wala namang problema kay Lord eh. Tayo may problema. Kailan ba nagkaroon ng problema si Lord? Kahit maraming problema, the Lord always stand firm sa kanyang salita. Hanggang dumating sa cross ng Kalbaryo, stand firm pa rin. Hanggang sa kamatayan, stand firm pa rin. Wala, hindi na bago. Tao lang talaga ang nababago. Tanong mo sa tabi mo, babago-bago ka ba? You were planned for God's pleasure. The moment you were born in the world, God was there as unseen witness, smiling at your birth. Wow, ang ganda. Na? He wanted you alive and your arrival gave Him great pleasure. Grabe, no? Yung kapanganakan mo pa is a great pleasure to God. God did not need to create you, but He chose you. God, omniscient, omnipotent, omnipower. Lahat ng nasa kanyang isipan na gusto niya mangyayari. For your enjoyment. Ang pagkapili pala sa iyo, hindi kanya kailangan ipanganak o gawin ka. But, pinili ka to choose you for your enjoyment. Sa Kanya, hindi sa'yo. Aba, kapag sa'yo, ang enjoyment hindi sa Kanya, laki ng problema mo. Di ba? Kaya mga tao, ang iniisip nila, wala silang alam, puro enjoyment. Personal enjoyment. Di ba? Personal enjoyment. Lahat enjoyment. His own pleasure. Not Him. Hindi sa Kanya. Dapat nga lahat sa Kanya. Kaya Kanya nilikha. Sinabi ko kanina, hindi Kanya planong nilikhain, but pinili ka na malikha. Wow, personal Grabe pinili ka. Isa sa inyo, hindi talaga kusang ipapanganak. Sa madaling salita, pinili talaga. Iba yung pinanganak lang Basta ka na lang panganak. Pero hindi, pinanganak ka, pero pinili ka. Kaiba, di ba? Iba yung pinili. Kayo nga, pa naghahanap kayo ng mapapangasawa nyo. Hindi lang basta mapapangasawa, pipiliin nyo pa kikilatisin nyo pa. Di ba? Ganun si Lord Di ba, isipin nyo, bawat isa sa inyo, hindi lang basta ipinanganak, pinili. But the time na nagkasala at bumaksak mula sa taas, yun ang naging problema. Kung sino lang ang pipili sa Panginoon. Mapalad. Pag ang Panginoon ang pinili nyo, hindi yun sa kabila. It's God, pleasure, enjoyment, na makasama ka. Di ba? Yun naman ang plano You exist for His benefit, di ba? His glory, His purpose, and His delight. Aba, napakalinaw naman. Ang pagkakalikha sa iyo, magbigay kasiyahan sa Panginoon in everything na makasama ka. Sino ayaw makasama si Lord? Gusto niyo bang makasama si Lord? Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, gusto mo bang makasama si Lord? O tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang magsama.
No, tayong dalawa na lang magsama para puro problema. Di ba? Bringing enjoyment to God, living for His pleasure. Bringing enjoyment to God, living for His pleasure. In the first purpose of your life, when you fully understand this truth, you will never again have a problem. Kaya ang daming problema ng tao eh. Kasi hindi nila nauunawaan. O tanungin mo sa katabi mo, may problema ka ba? Ang dami ba? Ha? Kasi, bakit magkakaroon ng problema? Kasi hindi naunawaan kung bakit siya nilikha ng Panginoon. Bakit ka pinili ng Panginoon? Ang alam mo lang, nilabas ka sa tiyan ng nanay mo. Eh, ang dami rin problema ng nanay mo. Paano ka ilalabas? Binubuo ka pa nga lang, problema na eh. Di ba? O, kaya paglabas mo, puro problema. Kasi hindi naunawaan. Pero kung naunawaan mo bakit ka inilabas, tingin ko mawawala ang problema. Sa dami ng problema eh. Hindi naman nauubos ang problema. Pastor, may problema ka ba? Uy, si Pastor pa tinanong. Uy, ang dami problema. Kayo, tanungin ko rin kayo, marami ba kayong problema? Tingin ko, dami yung problema eh. Ha? With feeling insignificant. Sa pakiramdam nga lang, parang walang halaga eh. May halaga ba ang pakiramdam? Of course, mayroon. It proves your wrath. Pinatutunayan nito ang iyong puot. Lalo lang, kasi sa hindi mo pag-unawa, you never understand. Lalong namumuot yung puot kasi hindi mo nga naunawaan. That is significant ng pagkaunawa. Kaya napapatunayan, kung minsan, galit na galit ka. Kasi gusto mo i-prove. O, sino? Sabihin niyo sa katabi niyo. Brother, sister, may kagalit ka ba? Oh. Di ba? Eh, lalo mapupuot yan. Kapag hindi mo maunawaan. Ang hirap kasi maunawaan tao sa tao. Minsan ayaw mag-usap. Iniiwasan mo. Di ba? Hindi mo talaga maunawaan. Sa lahat ng tao. Kaya puro problema eh. Personal problem. Aba si Lord di nalilito ah. Hindi naman pwedeng malito si Lord eh. Kayo nagkakagulo. Kayo nalilito. Kumisa siya, ang dami mga problema. Si ganito may problema, si ganito may problema. Ang daming problema talaga eh. No? Mawawala lang yung problema kung ang puso ninyo ay hindi mapupuot. Lalapit sa Panginoon. Very simple lang naman. Ay, ayaw mo lumapit sa Panginoon. O, sige, bahala ka. Puro problema talaga. Ang problema hindi yung mawawala habang nabubuhay ka. Hindi yung mawawala. Kahit takbo ka ng takbo, habol naman ang habol yan. Hindi ba? The Bible says in Ephesians 1:5-7, because of His love, God had already decided to make us His own children through Jesus Christ. That was what He wanted and what He pleased Him. And it brings praise to God because of His wonderful grace. God gave the grace to us freely in Christ, the one He loves. In Christ, we are set free from the blood of His death. And so we have forgiveness of sin. How rich God's grace. Ginawa na ng Panginoon. Gawin mo na rin. Anong dapat gawin? Ang daming paraan. Di ba? Para mawala ang mga bagay na puot sa sarili. Problema, kasalanan. Ask God for forgiveness. Lapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Mamuhay ka ng mapayapa. Lumakad ka ng matuwid. Gusto natin eh. Actually, gusto ng tao, problema.
Tayo nga gumagawa ng problema eh. Hindi ba totoo? Brother, sabi mo, sister, ikaw ba gumagawa ng problema? Oh, alam nga naman si Lord. Si Lord hindi nagbibigay ng problema. Hindi problema. Pero may mga trial, may mga pagsubok para makita kung matibay ka. Pero hindi problema. Ginagawang problema yung trial yung temptation Ikaw mismo, example, temptation na lang Yung temptation, lalo sa mga lalaki, not only the lalaki, pati babae, temptation na nga lang Ginagawa mo pang problema, ginagawa mo rin kasalanan. Kung natetempt ka, mag-asawa ka. Sabi nga ni Paul, pag hindi mo kaya, mag-asawa ka. Pag hindi mo matiis, mag-asawa ka. Kaya kalokohan nyo hindi mag-aasawa. Uy! Human nature. Kaya mo? Tanong ko sa inyo. But meron mga taong hindi nag-aasawa talaga, katulad ni Paul. Talagang tiniis niya na hindi mag-asawa at maglingkod sa Panginoon. Ang kanyang asawa, ang Panginoon. Doon siya naglilingkod. Pero, tao, if God not appointed you to become single, kaya mga raming hindi nag-aasawa pero naglilingkod sa Panginoon Pero problema, puro kasalanan ang ginagawa. I'm not mention different kind of religion. Don't focus on a religion. Born again Christian, not religion. Religion you cannot save to go to heaven. But we have right religion na nagtuturo ng tama. He wants to enjoy life, not just endure it. The reason you are able to enjoy pleasure is that God made you in His image. Nilikha niya na katulad ka. May tenga, may mata, everything. Kawangis. Aba, tanungin mo sarili mo. Sa katabi mo. Brother, sister, nilikha ba tayo katulad ni Lord? Hindi na unggoy. Aba, mukha ka bang unggoy? Mukha ka bang rat? Mukha ka bang aso? Your image, pareho ng Panginoon. Palakpakan naman natin kasi biro mo ang tao tinulad sa Kanya. Kompleto. To enjoy pleasure in that God made you in His image. You often forget that God has emotion too. He feels things very deeply. Maramdamin din pala ang Panginoon. Magbabasa kayo ng Bible. Nasasaktan din pala siya. Kaya nga parehas Hindi ba kayo sabi mo sa katabi mo, nasasaktan ka ba? Tao ka Pero ang Diyos, ganun din pala. The same image. Nasasaktan din pala nung siya'y tao at Diyos. The Bible tells us that God grieves, gets jealous, angry, He feels compassion, pity, sorrow, sympathy, as well as happiness, gladness, and satisfaction. God loves, delight, get pleasure, rejoice, enjoy, even love. Parehas! Tumatawa rin ang Panginoon. Nagigrieve din. Satisfaction. Di ba? Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman niya. Kaya nga naunawaan niya kayo Kasi the same. Image. Kompleto. Bringing pleasure to God is called worship. The Bible tells us in Psalms 147:11, the Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. Tagalog, ang Panginoon ay nalulugod sa mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa pag-ibig ng Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Sabi mo, brothers, nagtitiwala ka ba sa Panginoon?
Naunawaan nyo ba yung worship? The word worship? Whatever you do, your life is part of worship. Ano ulit yung title kanina? Si Bane? Walang katulad. Sabihin nga lang ng lips mo eh, Lord, wala kang katulad. It's part of worship. Nasabi mo lang yun ha. It's part of worship. Ano dapat lumabas? The Lord wants worship. The Lord wants na purihan siya. Nako naman. Tayo mga tao. Ang dami lumalabas sa bibig eh. Na ikakasakit ng kapwa-tao. Na ikakasakit ng Lord. Di ba? Ano-ano kaya yun? Dami. Kasi hindi naunawaan. Bakit ka nilikha? Bakit ka pinili ng Panginoon? Nalikhain. Nakatulad niya, nakakahiya naman. Sinabi pa, katulad niya. Dapat meron tayong hiya. Dapat hindi, pag sinabing katulad niya, dapat nandun kagad yung yung worship na hindi tayo magsasalita ng masama, hindi gagawa ng masama. Pati kamay, mata, lahat, everything. Hindi mo dapat eh. Kasi, kawangis eh. No? Kawangis. Bigat ha? Kawangis talaga, no? Church. Church. Hindi itong building. Gusto mo magmukhang building? You are the church. Kawangis, you are the church of God. Tayo mismo. Kaya whatever you do, whatever you did, whatever you speak, whatever in your mind, apektado, di ba? Apektado ang Panginoon. Masaya kaya siya? 100%, di ha? Anything you do that bring pleasure to God is an act of worship. Worship is like a diamond. Worship is a multifaceted. Medyo malalim yung multifaceted. Parang dimension. Parang iba-ibang dimension. Iba-ibang pamamaraan of worship. Kung ang buhay mo, ginagamit mo to worship sin, grabe mabigat yun. Kasi kawangis ka nga. Pero kung ina-admit mo, sa science, na nilikha ka na katulad ng unggoy, okay lang. Mukha ka naman unggoy eh. Di ba? Okay lang kahit anong gawin mo kasi unggoy ka naman. Hayop ka. Not human. Hindi ka image ni Lord. Pwede mong gawin lahat ang gusto mo. But you are images of God. Dapat merong hiya. Hindi lang hiya. Dapat takot. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Understanding. Tanong mo sa katabi mo, may takot ka ba sa Panginoon? But we look at the primary aspect of worship in this section. Aspeto ng worship, pagsamba. Sabi nga ng isang anthropologist, have noted that worship is a universal urge, hardwired by God into the very fiber of our being, an inbuilt need to connect with God. Palaging may connection. Even your mind, palaging nakakonect kay Lord. Ang mind natin very polluted. Why you are here? Anong unang pumasok sa isip mo? Attend the church. Dapat yun. Pure to attend the church. To heard the word of God. Polluted mind. Nakaupo nga tayo, ang dami natin iniisip. Naku, baka dumating na yung babayarin ko, magkano kaya? Uy, ano kaya bibiling ko mamaya? Ano kaya yung kakaya? Hindi pa natatapos ang worship, ang dami nang iniisip. Naku, baka makasalubong ko yung kalabang ko. Naku, yung utang ko, paano na? Ang dami, di ba? Worship is as natural as eating and breathing. If we fail to worship God, we always find a substitute, even if it ends up being ourselves.
Biro nyo, ang tindi ng worship ha. Matindi. Para daw yung pagkain o paghinga. Palaging kapag nagutom, naghahanap na makakain. Pag nauhaw, maghahanap ng tubig. Kapag nasawa, maghahanap ng kapalit. O, huwag na may asawa. Ganun eh. Palagi maghahanap. Biro nyo, dapat sinabi rito, palaging ganun. Dapat si Lord ang the best. Hanapin pag nauuhaw, pag nagugutom. Di ba? Lahat sa Kanya. Wala namang mga bagay na nilikha ng Panginoon para mabuhay ka, kundi dahil sa Kanya. Oh, paano ka magkakapera? Siyempre, magtatrabaho ka. Sino nagbigay ng trabaho sa'yo? Friend mo? No. Boss mo? No. Everything God created, even company. The policy. Even the immigration, God. Give wisdom to the people, to the government. But sometimes, kaya niyang baliin. Even the government. Tanungin ko sa inyo, pag napaso visa ninyo, makakapasok kayo sa Japan? Oh, walang sumasagot. Oh, hindi na. Tapos na eh. Expired na eh. Wala nang visa eh. Pero binibigyan lang yan, ina-authorize lang yan makapasok kapag kagustuhan ng Panginoon. Tama ba? O bakit kami nandito ni Pastora? Napaso na visa namin. Magpo-4 months na. Paso talaga sa immigration. Uy, wala na kayong visa. Pero kay Lord, may visa. Kasi siya gumawa niyan eh. Isipin ninyo. Siya gumawa eh. Kaya niyang baliin. Dahil sa isang tao na nagpupuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala namang imposible kay Lord. Oh, your visa expired already. Almost 4 months. 3 months lang naman yan eh. Oh, mabiro nyo, 1 buwan may get. Isang araw nga lang, hindi na papasa sa Japan eh. Immigration, 1 araw nga lang eh. Hindi na yan papasa. Dapat nga, maaga ka. Inasikaso mo kasi gusto mo magka-visa. 3 months, dapat 1 month pa lang, nandito ka na. Kasi na-release na eh. Oh, hindi namin naasikaso, naging busy kami. Pero God's appointed na pumunta rito para mag-minister. Walang imposible, anak. Akin lahat yan eh. Ayoko sa Pilipinas. Gusto ko sa Japan. Uy, wag naman. Ganda ng Pilipinas eh. Kahit saan ka, pag i-bless ka ni Lord, i-bless ka. Kaya lang, kahit saan ka, kung aabuli mo ang pera, hindi ka nga yayaman. Wala naman nanalong humabol sa pera. Uy, sino magtaas ang kamay dito? Pag hinabol ang pera, yayaman. Ilang taon ka na nag-aabol sa pera, tatanda ka sa Japan. Ang dami naman tumanda rito. Kuba na nga, baloktot na nga kamay. Hindi pa rin mayaman eh. Talo pa tayo nag-call center doon, nakakabili ng bahay, kotse. Aba? Saan ka ba? Hindi dahil nasa Japan ka, mayaman ka. O pwede ka magyabang, kunyari mayaman ka. Pero pagdating mo rito, puro utang ulit. Di ba? The reason God made us with this desire is that He desire worshiper. Ang dahilan kung bakit tayo ginawa ng Diyos na may ganitong pagnanasa ay dahil ninanais niya ang mga mananamba. Ang taong nagsasamba sa Kanya. Kaya ka nga ginawa eh. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, brother, sister, kaya alam mo, bakit ka ginawa? Pogi ka naman, maganda ka, para magsamba sa Panginoon. Aba, hindi nga, nagsasabi, Pastor, di naman ako maganda eh. Yung kapitbahay ko nga, tanggal ang paa, putol lang. Uy, mag-search ka sa internet. Ang daming maganda, hindi maganda, ginagamit ni Lord to
to worship God. Walang paa, walang kamay, hindi kumpleto. Worship God. Kumpleto nga, hindi nag-worship eh. In John 4:23 to 24, but the hour is coming, and now is, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and... Pastor, di ko kasi nakikita si Lord. Eh, paano mo makikita? God is spirit. Worship Him in spirit and truth. Oh, you are blessed because you are Gentiles. Ang mga sa lugar na ipinanganak ang Panginoon, sa mga tao na doon ipinanganak ang Panginoon. Hindi nga nila mula ngayon sa panahon na ito, hindi nga nilang inadmit na siya ang padala ng Ama na Diyos, na si Jesu Cristo up to now. But you are Gentiles. You are Gentiles. O sino ba hindi Gentiles dito? Hindi naman kay Jew. Di ba? Pilipinas kayo, Gentiles. Yan yung mga nilakbay ni Paul. Inabot nga ang Pilipinas. Buti naabot ha. Buti naabot ni Paul ang Asia. Kung hindi, nako. Baka ngayon, sa Pilipinas. Di ba? Buti lang, pati nga Catholic, naabot tayo eh. No problem about the Catholic. Catholic is good. Ang isa lang problema, there are a lot of images. But God worship truth and spirit. Worship truth and spirit. Walang dapat makita. May nakikita ba? Ang Diyos ba dapat sambay mo lang dahil may nakikita ka? It's part of images. Nung sabi sa Bible, don't bow the images. Di ba? Worship Him in spirit and truth. Kaya mapalad kayo kasi Gentiles kayo. Ano mo ba ang Gentiles? Aba, tayo nga mga Gentiles eh. Nagpipray, nag-worship, kahit di natin nakikita. Pero sa bansang kanyang pinanganakan, kailangan makita at patotohanan. At talagang pero, how many years na? Nagpakilala na nga, namatay na nga sa cross ng Kalbaryo, hindi pa rin pinaniwalaan. It's hard, ha? Namatay na, hindi pa rin pinaniwalaan. How about you, Gentiles? Naniwala kayo sa cross ng Kalbaryo, na namatay siya. You are blessed. You are blessed. You may think of church service. Worship is a lifestyle. Hindi yung mga bagay. Kailangan ba? Kumpleto. Kailangan, dapat, lahat kumpleto. Lahat ng mga gamit. Bakit? Ikaw lang naman ang pinili ng Lord, ah. Pinili ba yun? Wala naman pinili si Lord, kundi ikaw mismo lang. Kaya kahit ikaw lang, pwede ka mag-worship na walang ano-ano. Walang mga bagay. Kasi ikaw lang naman ang pinili na pinakadakila. Precious in the sight of God. Not because we have drum. Ganawa lang ng tao yan eh. Mic and everything. No, it's not. It's a lifestyle. Worship is far more music for many people. Worship is just a synonym for music. They say at our church, we have the worship first and then the teaching. Hindi nga importante eh. Kahit nga itong pagpipreach ko eh. Paglabas nyo dyan, nakalimutan nyo na yung pinitch ni Pastor. Title nga lang eh. Nakakalimutan nyo pag tinatanong ko eh. Tingin nyo, yung pinirich ko ngayon, aabot yan hanggang 1 linggo na hindi nyo makakalimutan. Kaya yung pag-worship sa Panginoon. Kaya nga, every day, every minute, worship. Kasi hindi nyo nakakalimutan. Yun ang gusto ni Lord. Not because the pastor teach or preach.
Alam ko naman, baka paglabas lang dyan, ano ba yung, sabi mo sa katabi, may kasabay ka, ano ba yung pinilis ni pastor kanina? O, di ba? Pero yung worship, talagang lifestyle mo sa buhay mo yan. Paglabas mo ng pintuan na pula na yan, pwede ka na rin mag-worship. Thank you, Lord. O, paglabas mo doon, may kalaban na kagad. Temptation na. O, hindi ka nagpadala, is part of worship. Hindi ka nasilaw sa mga bibilin mo. O kasi yung budget mo magkukulang pag binili mo. It's part of worship. Lord, thank you for your providing my needs. Lahat talaga. Kung mauunawaan lang ninyo. Dapat ninyong maunawaan kasi napakaganda sa buhay ninyo. This is a big misunderstanding. Every part of a church service is an act of worship. Di ba? Praying, scripture reading, singing, confession, silence, being still, listening to a sermon. Taking notes. Nagsusulat ka nga lang ng notes. Ibig sabihin, ayaw mo makalimutan. Giving an offering, baptizing, communion, signing a commitment card, and even greeting other worshippers. Worship is a far more than music. Because music has a different style, slow, loud, different instrument and sound. Lahat yan, iba-iba. Di ba? But it's not actually guarantee. Makakalimutan mo yan. Worship has nothing to do with the style or volume or speed or a song or uses different instrument. God loves kind of music because He invented it all. Fast, slow, loud, soft, old, and new. You probably don't like it all, but God doesn't. It is an offer to God invented spirit and truth. It's an act of worship. Lahat ng bagay. Christians often disagree over the style of music, di ba? Used in worship passionately, depending their style as the most biblical or good honoring. Umisa tayo, may mga bagay na gusto tayo, may mga bagay na ayaw natin, may mga ayaw na pandinig, may ayaw na mga words. Different. The music sound are different. And the instrument are the different compared now on this generation. Example, time of David. The instrument they used lyre, harp, and string. Kaya research nyo. Parang ang forma nun yung parang ganun. No? Harp. Iba-iba eh. Wala naman to eh. Wala naman. Iba yun noon eh. Iba-iba. Parang very romantic. Pero bira lang gumagamit nun. Pero meron din. Iba-iba, di ba? Iba-ibang klase. Frankly, the music style you like, but best say more about your background and personality than it doesn't about God. One ethnic group music can sound like noise to another, but God like variety and enjoy it all. Yung mga katutubo. Minsan maingay, kung minsan it's like ethnic. Iba-iba eh. May mga dance, may tumatalon, iba-iba. But sometimes, parang di mo gusto kasi parang tribo. But everything, yun lang inabot nila eh. But now, generation, very variety, iba-iba. How to worship God? Ano ba dapat? Actually, in the Christian way of life, there is no such thing as Christian music. There are only Christian lyric. It is the words that make a song sacred, not the tune. Importante kung ano yung words. Kasi ang tune, iba-iba. But the important, the word. Aba, may mga kanta yung lyrics Satan lyrics talaga. Dapat bang kantahin yun? Lalo yung mga old. Di ba? Not the tune. Kasi kung magdedepende tayo sa tune,
Aba, may nakakabingi nga eh. Di ba? Nakakabingi naman sobra. But the important is words. Hindi mo ba magugustuhan? Kung yung words ay galing sa Bible, is a very precious. Worship is not for your benefits. This bring glory to the Lord. That is why we praise Him and offer Him in the highest worship. Hindi naman kayo eh. Dapat si Lord ang magbe-benefits. We worship for God benefits. We worship of our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Hindi ikaw, hindi yung sarili mo. But we need your heart is right. Tama ang puso. Madali kasing kumanta. Madali naman kumanta eh. Tama ba puso? Ipitok, tama ba ang puso? Daming kasalanan eh. No? Lahat kasalanan eh. Sinong tao magsasabing wala kasalanan? Na tumatayo? Lahat nakakakomit ng kasalanan. Pastor, may kasalanan ka ba? Hindi pwedeng patagalin. Kasi naunawaan ko eh. Before the suns go down, you need to ask forgiveness. Ginagawa ba ninyo yun? Ay lumubog ng 3 linggo na eh. Andun pa rin yung kasalanan eh. Ilang beses lubog na yun. Ang dami na. Hindi pa rin maunawaan. Kasalanan pa rin. Kasi, hindi naghingi ng forgiveness. We worship for God benefit when we worship. Our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Kung minsan nga, kapag tayo ay nag-worship sa church, ayaw natin ng leader or song leader or worshiper. Kundi nga yung pansarili. That's why yung intimate to God nawawala. How to worship. The Bible says in Matthew 15:8-9, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me." Naunawaan nyo? "And in vain they worship me, teaching as doctrine the commandment of men." Ang mga tao, gustong lumapit sa Kanya, of course, ng ating bibig to honor, pati ang lips. Ngunit ang puso, malayo sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, madali naman talaga. Even you read the Bible, it's easy. Binasa mo, madali lang naman basahin ang Biblia. Buksan mo, basahin mo. But your heart is far from God. Even sa worship, malayo ang puso sa Panginoon. Di ba? Worship is not a part of your life. It is your life worship, not just for church service. We are told to worship Him continually and to praise Him from sunset to sunrise. Sunrise to sunset. Ano ibig sabihin nun? Pagsikat ng araw, hanggang paglubog. Sino nag-worship kay Lord pag natutulog? Pastor, natutulog ako eh. Paano ako mag-worship? Kung minsan nga natutulog kayo, bukas ang diwa ninyo. Anong nasa diwa? Yung mga past memory, yung boyfriend, girlfriend, pumapasok pa, kahit natutulog. May mga importante nga yun eh. Pero pwede pala mag-worship kahit nakahiga ka at natutulog ka. Bukas ang isip mo. Ako nga, natutulog ako, bukas ang diwa ko. Pag gawin ko, mag-worship na lang ako kay Lord. Hindi ba? Kahit nakahiga ako. Hindi ako makatulog. Puyat na naman ako bukas sa trabaho ko. Paano ba to? O di mag-worship ka.
Kung ano yung pinag-iisip mo, bukas trabaho na naman. Ano kayo utos sa akin ni boss? Kasi makikita ko na naman yung ayaw kong makita. O mga ganun eh. No? Kaya ang hirap ng buhay, no? Lalo sa Japan. Pag ganon, mag-worship ka kay Lord. Pag hindi ka makatulog, at least nag-worship ka. The Lord give you strength. Sustain your life. Pag gising mo, thank you Lord. Oh, worship na naman. Habang nagtututbrush, naghihilamos, thank you Lord, ganda-ganda ko pa rin pala. Oh, gihilamos ka, nakatingin sa salamin. Lord, thank you, malakas pa yung kamay ko. Di ba? Lahat worship Huwag mo sasabihin, pagising mo, sakit ang likod ko, katutulog. Tapos tatrabaho, sakit mo. Lahat masakit, lahat negative No? Maglalakad lang, malayo, ang layo ng eke. O, di ba? Lahat Ganun ba talaga? Lahat angal. Ay, kapag angal, isipin natin, mula ngayon, buhay natin, kung si Lord umangal, binuhat ang cross mula sa Golgotha, tingin ko wala na kayo. Lahat tayo nasa dagat-dagatan apoy. Lahat tayo impyerno. Kung si Lord angal na, ang bigat naman ito. Father, ang bigat naman itong cross, pwede bang magaan? Wala naman tsinelas, ang sakit na ng paa ko. Lord, ang init. Naku, nilagyan pa ako ng corona dito. Sakit-sakit ng tinik. Lahat angal. O paano na kayo? Puro angal. Uy, buti nga nasa Japan kayo. Sinasabi niyo, hirap-hirap sa Pilipinas. Ang hirap, no? Magta-traffic, mag-jeep. Naku, siksikan. Pero nung nasa Japan, angal pa rin. May train na nga. May bullet train pa. May subway pa. Sa Pilipinas, 2028 pa magagawa yung subway kung matutuloy. Puro angal O sabi mo sa katabi mo, aangal ka pa ba? Dapat putulin mo ni angal mo. May mangyayari ba sa angal? Kunyari, nasabi mo, may nadagdag bang yen? Wala naman Nadagdagan ba yung pera mo? Wala naman. Dagdagan na yung problema mo. Part of worship, your life, continually, sunrise to sunset. Praise should be the first activity when you open your eyes in the morning and the last activity when you close them at night. Ang ganda In the morning, open. Close at night. In the morning, ma-open kaya? Ma-open kaya yung mata ko ulit? Dapat yun No? Dapat pagpasalamat mo. Lord, open my eyes. Di ba? Praise. Binuksan ulit ni Lord. Aba, sa oras na ito maggagabi na. Wala nang inabot na mabukas ang mata. Totally close. Sa oras na ito, isipin nyo. Kayo, humihingan, dami nang patay ngayon sa oras. Ito, anong oras ngayon? Ang daming namatay, That's why you thank God. You worship God. Sa oras na ito, andiyan ka nakaupo, nakikinig ka kay Pastor. Thank you, Lord. Narinig ko rin si Pastor. Di ba? Ano ba naman yan? David said, I will thank the Lord at all times. My mouth will always praise Him. That's why the heart of David, the heart of God. Your heart sana maging puso ng Diyos. Ayaw nyo ba? Lord, salamat. Pareho tayong ng puso. Sinabi yun Sinabi ni David. David chose to bless the Lord at all time, even in difficult time. When you speak word of praise, it brings strength and renewed perspective. Palagi ang bibig niya. Papuri sa Panginoon. May we all carry a heart that is continually praising and worshiping God, no matter what our situation. Paglabas dito, uwi na naman tayo. Monday na naman bukas. Are you ready to work? Amen!
Are you ready to work again? Amen. Thank you, Lord. Kasi may work. Pag walang work, pag walang work, problema nga eh. Tanong na naman ka, trabaho? Pag may trabaho, puro trabaho. Ano ba naman yan? Saan ba pupunta si Lord sa inyo? Bigyan ng trabaho, aangal. Walang trabaho, aangal. Ano ba tapat? Kung ako nga si Lord, no? Ano ba naman kayo? Ano ba gusto niyo sa buhay? For closing, this is what the real worship is all about. Falling in love with Jesus. Sino yung nakaranas ng ma-in love? Magpakatao tayo. Sino yung na-in love na? Dati pa. Anong naramdaman nyo pag na-in love kayo? Hoy, walang taong hindi nakaranas ng in love, ha? Ako, ang dami ng in love, eh. Ang dami. Nung bata ako, ang dami. Paulit-ulit sa lawahan nga, eh. Gusto ko. Oh. Bata pa ako noon, oh. Kung nagkaedad kayo, hindi na marami lalong gusto. Aba, pasalin-salin nga, eh. Pero yung tinatanong ko, yung na-in love. Imposibleng hindi naranasan ma-in love. Aba, masarap ma-in love, di ba? Inaabang-abangan mo nga, eh, paglalabas, eh. Patago-tago ka pa yun. Makita mo nga lang kahit konti, kahit buhok nga lang. Ganun na kagad yung heart mo, di ba? Yun yung nai-in love. Uy, masarap ma-in love, ha? Masarap. Is part of pinaramdaman ng Panginoon na ma-in love kayo. Dapat kay Lord din, eh. Ganun, eh. No? Dapat pag naisip niyo si Lord, ma-in love kayo. Kailan kayo huling na in love kay Lord? Araw-araw. First love. Aba, kung in love lang, yung mga may in love lang, mawawala yan. Hindi ka nga mabibigyan ng kung ano-ano yan, eh. Pero kay Lord, pag na first love, in love ka pa rin hanggang ngayon, whatever desire of your heart will granted. Lord, gusto ko ng ganito. Pagod na ako sa Japan. Gusto ko na mag-settle. Gusto ko na magkaroon ng pamilya. Gusto ko magandang buhay. Hindi mo sarama yun. Wala naman sa... Gusto nga ni Lord, maganda ang buhay ninyo. Magandang-maganda pa sa pinakamaganda. Huwag naman tayong tatanda sa Japan. Wala pang ipon. Ano nangyayari? Bakit? Kasi hindi nyo naunawaan ang plano talaga ng Panginoon sa inyo. Bakit kayo nilikha? Kasi gusto ni Lord, dito pa lang sa lupa, maganda na ang buhay ninyo. Masaya kayo. Gusto ba ni Lord na ang nilikha niya malungkot? Palagi nilang hingi ng hingi kay Lord. Anak, puro naman ang hingi mo sa akin. Bakit kaya puro hingi mo? Tayo pa nangingi sa tatay natin. Puro hingi ng hingi. Puro problema kasi. Pero si Lord ayaw ng puro hingi. Gusto ni Lord, nagbibigay din sa iba. O kailan ka magbibigay sa iba? Kung hindi ka namang abundant. Ikaw nga, problema na. Paano ka magbibigay? Tayo tayong lahat. Sana maunawaan niyo bakit kayo nilikha. O tanungin mo muna katabi mo. Naunawaan mo na bakit ka nilikha. Hindi para manghingi kay Lord. Actually, matagal niya nang ginawa ang para sa iyo, eh. Nakasulat na kung ano yung para sa iyo. Naka-invest na. Bakit di natin makuha? Bakit kaya? Bakit kaya hindi natin makuha? Because your life is not aligned to God. You're very, very nasilaw sa mundo. Hoy, mundo, matatapos to. Mawawala yan, even the grass wither, the flowers faded. Lahat ng mga bagay mawawala. Pero si Lord, hindi mawawala sa buhay mo. When is the last time you pray? Lord, nung last month pa. Now, before I pray, sino katabi ninyo?
Pray each other. Pray each other kung ano yung mga gusto nyo. Huwag kayong mahiya. Time to pray. I give you 30 seconds to pray. In your mind. Kahit di malakas sa isip mo lang. Hindi mo naman kailangan iparinig. Hindi naman magbibigay sa iyo kahit marinig mo lang. Si Lord lang din. Open your heart to pray. Whatever you want. Whatever desire of your heart. Lord, ang tagal na. Huli kong pagpipray ng isang buwan pa. Lord, it's time to pray, to worship you every day, every minute in our life. Lord, gusto kong maayos ang buhay ko. Lord, gusto kong makita yung plano ko. Plano mo sa buhay ko. Tagal naman ng plano kasi hindi maayos ang buhay. Ayusin ang buhay. Lumapit sa Panginoon. Ang gusto naman ni Lord, lumapit tayo. Wala namang ama na lumapit ka na hindi ka pinagbigyan. Your human father, pinagbigyan ka. How about our Father in heaven? Hindi ka pwedeng i-refuse. God created you in the image of God. Father, thank you so much today. Natapos yung aming panalangin, alam mo, sa aming mga problem. I declare and ask favor to every one of us. Lord, nilalapit ko kung ano man yung kanilang pinalangin sa iyo. Lord, ikaw lang nakakaalam ng kagustuhan ng kanilang puso at ikaw lang ang pwede magbigay dito. Lumalapit ako sa iyo, Lord, granted mo. Is your will be done on earth as in heaven. Thank you, Jesus. Salamat sa mga taong ito nakarinig. Ganun din sa mga hindi nakarinig, I pray, I declare favor na touch mo yung puso nila. Kung saan man sila, Panginoon. Thank you, Lord, sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Type mo po. Praise God. Salamat sa Diyos sa mensahe. Gusto ko lang pong basahin sa ating tithes and offering. So, gusto kong merong magbasa sa Matthew 14. Sino po pwede magbasa? 14 verse 29. Hindi pwede plus din. Sino po meron diyang cellphone? Matthew 14 verse 29. Matthew 14. This is Jesus walks on the water. Basahin nyo nga. Matthew 14, verse 29. He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the effects of the wind, he was frightened, and he began to sink, and he cried out, "Lord, save me." 31. Immediately, Jesus extended his hand and caught him, saying to him, "O you of a little faith, why did you doubt?" 32. And when they got into the boat, the wind eased. Then those in the boat worshiped him with awe-inspired reverence, saying, "Truly, you are the Son of God." Amen. Praise God. Bakit ito yung binigay ni Lord? Pasensya na po kayo ha. Ito yung binigay ni Lord sa akin na i-share sa inyo because this is about faith. About faith. Nung nakita ni Peter na may malaking problema, di ba may nakita siya? Nakita niya yung malaking wind. Ano ba yung malaking wind? So I just want to apply on this verse
if God given us a big problem, like this one, when Peter saw the wind, he doubted. Ganun ba tayo? Nag-doubt ba tayo kay Lord? Bumabagsak tayo kapag marami ng problema darating sa atin? And when it comes to our tithes and offering, i-apply natin yung ginawa ni Peter na bumagsak yung kanyang faith. Amen. So sometimes, Christians ay like that. Bumabagsak yung faith natin kay Lord when it comes to our giving. Giving, it's not only monetary. Napakadami. Giving your time, giving your opportunity, your work to serve the Lord in spirit and truth, para tayo ay lumakas yung ating pananampalataya. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, it's come from the Lord. Tama? Lahat yung galing. Even yung ating health, minsan nagkakasakit tayo. Ako, physically, talagang the Lord is good. Tumatayo ako pero napakasakit. Naiisipin mo pag meron ka nararamdaman, di ba? But then, God gave us the strength to face that yung napakahirap sa buhay mo na minsan minaramdaman ka. Amen? Pero, pinili mong tumayo. Pinilit mong lumakas yung faith mo. Amen? It's like today, to our giving to God. We are giving our life. Not for anything. But we are doing this because we love the Lord. And that is the most important thing. That we have faith. Like Peter, not to doubt the Lord in everything. Amen? Even in sickness and in health, in poor and in rich. Diba? So we need to serve the Lord from your heart. Amen? That's all. So let us give for the Lord. Let us pray for our giving. Let's pray. Ibigay natin kay Lord yung ating buhay. Let us pray for our tithes and offering. Lord, we thank you. Thank you that you are here to give us the strong faith that sometimes we feel down because what we feel. But we can hold on to your promises because we know that you love us so much. Whatever we give, Lord, this is the fruit of your faithfulness in our life. The fruit of your blessing to us. And we want to give back to you, Lord, because we want to worship you. And we want to glorify you in everything that we have right now. It's coming from you. We thank you. We thank you for our life. We thank you for our giving. Thank you for your life, oh God. Your love, your faithfulness in us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so young for the things I made it. When it's all
tumayo? I'll bring you more than a song. Wala po tayong masyadong announcement. Pastor, do you have any additional? You're such much deeper within to the way things appear. You're looking into my Sa amin, Lord, salamat sa pain and good times and everything na maging masaya. Lord, salamat kasi may nararamdaman kaming pain pag wala na ay the last breath. Thank you, Lord, for the breath. Kaya may pain kaming nararamdaman. Thank you, Lord, for everything. The worship of our life, the lifestyle, to worship you in spirit and truth. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Jesus. Church, we are so blessed to hear the message of God. Once again, palakpakan natin ang dakilang Diyos na Ama na buhay. Amen. Once again, let's praise and worship our God. Araw-araw tayong magalak at magsayang magpuri sa Lord. Come on, church. Let's clap our hands. Hey! Hey! Salamat, Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow. Come on, church, let's dance for the Lord. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Thank you, Lord. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Thank you, Lord. Come on, church. Walang katulad ng ating Panginoon. Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, church. Wala kang katulad, wala kang katulad. Thank you, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, wala kang katulad.
kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Katulad, wala kang katulad. Ano man maging panahon, let's declare, ano man magkakataon, we will worship you, Lord. Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, Panginoon. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y bubuhay.